At sa puntong ito, balikan natin si Attorney Joel Bodigon, ang abogado ni Senador Bong Revilla na nagsagawa ng privilege speech kahapon kaugnay sa pork barrel scam. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Ted. Okay, sir. Kanina po napag-usapan natin yung tungkol kay Attorney Richard Cambe. So, ito po, supposedly, sabi ni Ben Herluy, ang tumatanggap ng pera in behalf of Senator Bong Revilla ng pera mula dito sa pork barrel scam. Pero ang sinasabi ninyo po, hindi siya chief of staff, pero staff siya ni Senator Revilla. Staff naman talaga siya ni Senator Revilla. Pero kasi yun nga po, kung hindi man siya chief of staff, maaaring staff din siya. Hindi ba posible na tumatanggap nga siya ng pera in behalf of his boss na si Senador Bong Revilla? Hindi nga totoo yan. Pinabulaanan yan din ni Attorney Cambe. At yun na nga, nabanggit ni Senator Bong Revilla sa kahapon na yung tatlo yatang indicated dates doon sa sinasabi ni Ben Herluy na based sa kanilang lag, nagbigay sila ng pera kay Attorney Cambe. During those dates, si Attorney Cambe nasa abroad. Kaya imposible na nagbibigay nga sila ng pera. Ngayon, yun lang sinasabi ni Senator Bong, falsus in uno, falsus in omnibus. Yun ang ibig sabihin, pag sinungaling ka sa isa, nagsinungaling ka na sa lahat. Kaya yung, kasi yun ngang logbook na yun na yayabang ni na Ben Herluy, self-serving yun, sila lang gumawa nun eh. Gawa-gawa nila yon tulad ng mga dokumentong pineke nila. At ang problema niyan, dinidina yung mga ibang tao na wala namang pakialam. And speaking of documents na pineke nga umano nitong sina Ben Herluy, ang sinasabi kahapon ni Senador Bong Revilla sa kanyang privilege speech ay pineke rin daw ang kanyang pirma. Pero, pero correct me if I'm wrong, sir, pero sa kanyang sulat po kasi noon, last year, sa Commission on Audit, may sinabi siya na matapos daw niyang suriin yung mga dokumento, inamin niya na pirma nga raw niya at ng kanyang mga representative, yung mga nakita niya roon. Ano pong paliwanag ninyo dito? Kasi parang may conflict po, sir, dahil last year he already made an admission na pirma nga niya itong... inamin niya na pirma niya itong mga ito, tapos ngayon, dinideny niya na pirma niya. Ano po ba talaga, sir? Okay. Ang totoo niyan, yung pinagmamalaki nilang confirmation letter daw na pinirmahan ni Senator Bong, yun ay peke din. Yung kanyang pirma doon, forgery din. Yung letter niya supposedly sa Commission on Audit na sinasabi niya... Kasama yun sa mga pineking dokumento ni na Ben Herluy. Kasi, alam mo, yung operation na Ben Herluy, talagang sophisticated syndicate yan eh. What they have come up with was how they were operating, and maybe until now, they're operating as a highly sophisticated, syndicated group, no? They are a criminal syndicate, eh. Kasi talagang napakalawak ng kanilang hawak, pati na DBM, no? Pati ng mga implementing agency. Kaya, ang ginawa namin dyan, kinounter-charge namin sila sa ombudsman ng plunder. Maliban pa doon sa una naming i-file na civil case against Ben Herluy and his cohorts sa Regional Trial Court, na yun ay pinideklara namin null and void yung mga dokumento na yon dahil ang peke nga, at aming hinihingi sa husgado na yung mga perang nakalap ni na Ben Herluy sa pamamagitan ng paggamit ng mga peking na dokumento at saka mga forged signature, kailangang isoli nila, hindi kay Senator Bong, kasi yun hindi naman pera ni Senator Bong, kundi sa gobyerno o sa bayan. Dahil yung pera ay hindi naman pera ni Senator Bong, kundi pera ng bayan yon. Yun ang aming hinihingi sa civil case namin. Dito naman sa counter-charge namin sa ombudsman, aming dinidiin na dapat dahilan sa pag-amin mismo ni Ben Herluy na pinekin ng mga dokumento, sila ang dapat idemanda. At yun na nga, ang kino-counter-charge namin sila ng plunder kasi sila ang nagpeke, sila ang tumanggap ng pera. At dapat sila ang liable sa krimen na ginawa nila. So, hindi si Senator Bong. Sir, linawin. Sino pa man. Opo, sir. So, linawin lang po natin. Ang sinasabi niyo po, pineke nitong sina Ben Herluy ang pirma ni Senador Bong Revilla para makakuha sila ng pera mula dito nga sa pork barrel scam. At nung sinilip na ito ng COA at tinanong
si Senador Bong Revilla, kung pirma niya ito, pineke ulit nila Ben Herluy yung pirma ni Senator Bong. Yun ang lumalabas kasi yung confirmation letter na yan, hinihingi namin ng matagal sa COA at matagal nila bago ibigay sa amin yon. At nang matanggap namin yan, ay ipinasuri namin yan sa handwriting expert. Kasi hindi naaalaala, walang pag-aalaala si Senator Bong na pumirma siya ng isang confirmation letter. Aha. Kaya nang makakuha kami ng kopya mula sa COA, ito'y aming pinasuri sa handwriting expert at napatunayan Na peke rin. Na sinasabing kay Senator Bong, peke o forged. Okay. Kaya yung confirmation letter na yun ay hindi dapat gawing binding kay Senator Bong kasi yung peke, yun ay void confirmation. Okay. Moving on, sir, may mga nagsasabi po, kanina lang kausap namin si Secretary Sonny Coloma, na tila raw nilihis lang ni Senador Bong Revilla yung issue dahil hindi naman talaga sinagot yung pork barrel scam. Hindi siguro siya nakinig doon sa talumpati ni Senator Bong kahapon. Sabi, inililihis lang daw yung issue at pinag-usapan mas malaki pa daw yung oras na iginugol para doon sa pambabatikos sa administrasyon, sir. Spin na yan eh. I mean, alam mo naman, ang Malacanang, napakaraming spin doctors dyan eh. So it's the word of the senator against the word of Malacanang. Sinong paniniwalaan? Yung mga circumstances na nabanggit ni Senator Bong na sa kanyang talumpati, yung kanyang narration mas believable sa ngayong sinasabi ng Malacanang dyan. Okay, final question, sir. Sabi po ni Senador Bong Revilla ay hindi daw niya kakilala or na-meet itong si Janet Lim Napoles at ang kanyang mga kamag-anak. Pero hindi po ba kapwa stockholder sa isang kumpanya ang anak ni Senador Bong Revilla na si Brian Revilla at yung anak ni Janet Lim Napoles na si James Christopher Napoles? Ito po ay ayon sa mga dokumentong nakuha po ng GMA News. Naninindigan pa rin po si Senador Bong Revilla na hindi magkakilalang kanilang pamilya? Alam mo, yung tungkol kay Brian, yung anak ni Senator Bong at saka yung anak ni Janet Napoles, magkaklase yan mula pa yata ng high school. Kapag ikaw naman ay may kaklase ka, doesn't mean na kakilala mo yung magulang nung kaklase mo at yung magulang mo ay magkakilala din. Ngayon, kung kayo na pumasok sa business on your own, with that classmate of yours, yun ba'y nangangahulugan na pati yung mga magulang nyo kasama doon sa business ninyo? Ay, ito si Brian of age na ito eh. Ay, may sarili naman siyang business. At yung business niya, hindi naman pwede nakikialaman niya ni Senator Bong. Opo. Kaya hindi naman tama na kadahilanan na ang mga anak ay magkakakilala na yung mga magulang ay magkakilala din. Non-sequitur yun eh. Opo. Yan ay pilit na pagdudugtong ng hindi naman dapat magkadugtong. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Joel Budigon, abogado ni Senador Bong Revilla. Salamat, sir.